Tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bagong pinuno ng PDP, di lang po sa distrito ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang rin po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually, ako yung pinakauna, pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako, nag-start na po kayo magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umakyat sa sipag, tiyaga, trabaho, syempre negosyo. So, doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So, ako, nasanay ako na bumababa talaga sa house. So, I decided 2025, why not run for congressman? Which is, we don't expect anything naman. Syempre, first time, a new face to the district. Pero nagulat ako. Kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga nagulat ako, ganun pala ang politics From shift to business to politics, kakaiba. Iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako. Sobrang hirap. Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng kona din. Because, alam niyo po yun, control ng taas So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, di man ako nakaabot nung 2025, I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, inuloy namin yung libre gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabog po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo nung first time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, dahil nga sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So ayun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So puro Bisaya talaga ang magulang ko. Kaya very rin kami supportive sa syempre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and VP Sara po. So doon po kasi yung origin namin. Most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po. Kasi dito po yung mga business namin. So yun po, kakaasa po kayo. And especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na kapasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat. Mabuhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabuhay si VP Sara, mabuhay ang PDP, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Si John Racal ay nagtapos ng business course sa De La Salle University. Kumuha ng executive program sa ibang bansa. Nakatanggap ng Most Outstanding Person of the Year ng iba't ibang award-giving body dahil sa kausayan sa pagsiservisyo sa bayan at bilang magaling na negosyante. Na-appoint na Ambassador for Goodwill ng Presidential Commission on the Urban Poor.
Tatlo lang po ang bayan ng District 6 ng Bulacan. Angat, Garay, Santa Maria, at bago-bago pong distrito. At ang kanya pong binangga ay matagal na pong nasa gobyerno. Hindi pa kami pinapanganak ay nasa gobyerno na. Si Jad ay galing po sa isang simpleng pamilya, wala din pong politiko sa kanila pong angkan. Ang chairman o ang kanyang ama ay nag-umpisa bilang jeepney driver sa Negros. Nilakasan ng loob na makipagsapalaran sa Maynila hanggang makapagnegosyo sa China, sa sipag at tiyaga, na walang iligal ay naging bilyonaryo. Sa laban po na ito, maliwanag po ang takbo na ginawa ni Jad Racal. Higit sa posisyon o makapagnakaw sa gobyerno dahil sobrang dami pong blessing na ibinigay sa kanila ng Panginoon, ay ang pagtakbo po na ginawa niya noon nitong nakaraan ay para sa mga tao. Yun ang mapaglingkuran ang mga maliliit sa abot ng makakaya. Magbigay ng trabaho at negosyo sa mga tao para hindi na umasa sa ayuda at masilaw sa vote buying. Magagawa lamang po ito kung magbubukas ng investment-friendly environment na kung saan makihikayat ang mga negosyante na mamuhunan. Dito ay mapapaunlad din ang ekonomiya sa probinsya, kundi hindi lang sa buong probinsya, kung hindi sa buong bansa. Katulad po ng sinabi ni Attorney Ferdy, ang Bulacan po ay naging sentro ng atensyon dahil po sa flood control scandal. At lubos po kaming nalulungkot dito. Kaya ganun na, sa pagtakbo po ni Jad ay nakita po ng mga tao ang pagbabago na hinahanap sa probinsya. Mga taong uhaw na sa pagbabago, pagkalinga ng gobyerno na nakita po natin Presidente Duterte nung siya po ay tumakbo noong 2026. Ngunit sa pagtutulungan ng mga nasa kapangyarihan, kami po ay hindi nakaabot sa eleksyon. Saksi po ako sa mga nangyari na mga ito na ilubos pong kinalungkot ng mga tao sa probinsya ng Bulacan. Ngunit alam po namin na mas may magandang plano ang Panginoon sa amin. Dahil totoong serbisyo po ang hatid ay tuloy-tuloy po ang mga programa na inumpisahan po natin. Libreng gamot sa lahat, butante man o hindi, tagadan man o hindi. Walang kahit anong requirements kung hindi reseta lamang. Pati ang libreng tubig, rasyon ng tubig, sa mga walang tubig, bigas, 24/7 na ambulansya at kung ano-ano pa. Ngayon po, sa araw na ito, gets na namin yung sinasabi namin magandang plano ng Panginoon. Dahil binuksan po ng PDP laban para kay Jad ang pinto. Maraming salamat kay Attorney Ferdinand Topacio na unang nagtiwala na sinundan nila Attorney Lambino, Chairman Alcusi, Kuya Rob, Tita Astra at Tita Penny para po makarating po kami ngayong araw. Dati po, halos hindi siya bigyan ng kona. Dahil hinaharang ng mga nasa kapangyarihan ang kanyang pong pagtakbo. Pero dahil po sa PDP laban, hindi na lang po siya member, ginawa niyo pa po siyang presidente. Maraming salamat po sa inyo. Ang pangako lamang po namin ay hindi po namin ibibiguin. Ibibigay po namin ni Jad ang lahat-lahat para po sa Diyos at sa bayan. Si Jad po ay sumisimbolo ng mga katagan na sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dahil ang kanyang pong mga paa ay nananatiling nakatapak sa lupa at ang kanyang pong ulo ay nakatingin sa langit. Change is coming sa probinsya ng Bulacan at sa buong Pilipinas kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Yes! Hitik na po ang revolusyon ng pagbabago. Pipitasin na lamang. Isa pong malaking karangalan na tawagin ng amin pong halos kapatid na, higit pa sa kaibigan. At alam ko po na makakasama po natin hanggang sa huli ang kapatid na Jad Racal. Maraming salamat.
that you're today. And as usual, Minister Tito, when you were first presented and mentioned to me that you, the endorsed President of I was glad at pumunta kami sa Bulacan. And now you're here. So this is a realization at pag-usap na sinimula ni Don Topakshu and Attorney Larvina. Okay, so please raise your right hand and repeat after me. I, Jad Racal, Having been appointed as the Provincial Council President of the Province of Bulacan, having been appointed as the Provincial Council President of the Province of Bulacan, Partido Demokratiko Pilipino, of the Partido Demokratiko do Pilipino, solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines, solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in and put into practice and to keep faith and put into practice the five basic principles of PDP the five basic principles of PDP and the basic objective of federalism. and the basic objective of federalism, To perform my duties to the best of my abilities and capabilities, to perform my duties to the best of my abilities and without capabilities, fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party with the aim in view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community and advancing the interests of the to community which it is dedicated, to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting of a good and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and true faith, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of So evasion. help me So God. help me God. Mabuhay si Jad Racal! Photo opportunity po Take the para sa pledge of media. allegiance. Mabuhay ang probinsya ng Bulacan. Karoon, ganyan ka, huwag ka ngayon pangarap. Yan! Dito. Si Raul din ang naglagay sa akin ng pin ko, by the way, ha? Nung unang-unang nanumpa ako as member. Ilang sumpa bang ginawa mo? Kasi as member muna doon sa Davao, di ba? Sa Davao Member. na. Sa Yung Davao yan National eh. Assembly, He yung was membership. considered as candidate, umayaw. Lahat ng manilalagyan ko ng team nagiging very Kulang daw kasi yung... Kulang pa daw siya sa productive suka. asset sila ng PDP. Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay si Jack Racal! Mabuhay! Mabuhay ang Bulacan! Mabuhay! Masabi kami nito. Kung masyado mabilis, umaangat ako paano, ha? Tahan na yung taas kanina ko. Alam ko, tatama ako sa kisame. Lahat ng officers! Okay. Okay, Officers! Ka-Joy! Ka-Joy! Sino pa? Si Ka-Raymond. Ayun na. Okay, tsaka ano. Wala pa sila. Okay, 1, 2, 3. Smile!